Pakasiban si Mr. Morales na may hindi magandang plano sa kanya. Kaya please, kung maaari magkaroon siya ng security, protektahan niyo siya bago mag May 7. Galit na galit ang mga ahas at galit na galit din si Lazo. Okay, galit na galit si Lazo dito sa pangyayaring ito dahil mukhang hindi mukha talagang sila inalubog na sa kumunoy. Kung ano mangyari kay Mr. Morales, dadali ng konsensya ko habang buhay. Dahil ako ang nag-expose nitong mga dokumentong ito. Dahil ayon sa ating informant, gagastos si Tambaluslos gamit ang pera ng bayan para sirain o gurgurin ang kredibilidad ni Mr. Morales. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Hello mga palangga. So, breaking news. Actually, dapat patulog na tayo, okay? Patulog na, umaga na dito. Kailangan yung malaman, alright? Okay. Ayan. Okay, live tayo. Alright. So, napag-alaman natin, dahil nga painit na po itong ano na to, itong dito sa PIDEA leaks na ito, na kung saan nasasangkot nga si Marcos Jr. na siya ay isang user. Okay, user, pulboronic, hindi lang user. Kasabwat pati mga manufacturer. Alright? So kung napapanood tayo ni Mr. Morales, actually breaking news at okay, babasahin ko lang yung message sa akin. Alright? Okay? Galing sa ating puting ahas. Alright, sabi dito, Miss Maharlika. Miss Maharlika, pakisabihan si Mr. Morales. Okay? Pakisabihan si Mr. Morales na may hindi magandang plano sa kanya. Kaya please, kung maaari magkaroon siya ng security, protektahan niyo siya bago mag May 7. Or sana meron talagang, ayan, o sana meron talagang proteksyon ang gobyerno sa kanya. Dahil galing po ito sa, galing po ito dito sa isang puting ahas natin na concern dahil po galit na galit ang Malacanang dahil sa kanyang pagtestigo at pag-confirm ng pre-op and authority to op documents sa PIDEA. Right? At ang grupo nila Tambaluslos ay inatasan na rin pong sirain siya, ayan, inatasan na pong sirain ang kredibilidad, okay, ang kredibilidad ni former Agent Morales. So, kailangan nyo pong ipaalam sa taong bayan para alam kung ano ang plano ng mga ahas, actually, ng mga ahas dito. Alright? So, nakakalungkot mga palangga, pero dapat talagang pag-iingatin natin. Actually, may audio, pero kasi may audio sinend sa akin, pero hindi pwedeng iparinig kasi magkakaproblema. But ganun pa man, okay? Galit na galit ang mga ahas at galit na galit din si Lazo. Okay? Galit na galit si Lazo dito sa pangyayaring ito dahil mukhang hindi mukha talagang sila inalubog na sa kumunoy. Actually, the moment right now na nag-uulat ako sa inyo, nakahiga na ako ng bonggang-bongga, isinuot ko lang ulit tong outfit ko at di na ako nagsuklay kasi para malaman ninyo kung ano yung mga may itim na balak. Maaring ituloy nila o hindi, pero kailangan natin pag-ingatin si Mr. Jonathan Morales dahil niyanig niya ang buong sambayanan dahil sa pag-testify niya doon sa Senate. Kaya I hope the government, anong expect sa gobyerno?
I hope si Senator Bato at ang taong bayan, hindi ko alam kasi walang power tayo ngayon sa bayan dahil mga bangag nga. Hindi kasi sabi ko nga mga kababayan, kung ano mangyari kay Mr. Morales, dadalhin ng konsensya ko habang buhay dahil ako ang nag-expose nitong mga dokumentong ito. So ngayon, inumpisa na nilang gurgurin. So ang gurgur po ay pwedeng totoong gurgurin siya at gurgur yun nga yung kanyang kredibilidad. Dahil ayon sa ating informant, gagastos si Tambaluslos gamit ang pera ng bayan para sirain o gurgurin ang kredibilidad ni Mr. Morales. Kaya nga mga kababayan, ito nga chinek ko, true enough, ayan 2 AM lang, 4 hours ago, I'm nag-abalang-abala ang mga tauhan ni Tambaluslos, yung mga young guns. Ayan dito, for House Leader Morales, for House Leader, okay? House Representative, Morales participation in Senate inquiries risks of destabilization. So pinapalabas nila ngayon na ang ginagawa ni Morales ay to destabilize the government. At nakaka-alarma dahil, kaya nilang mag-fabricate ng crime, fabricate ng kaso o manggurgur. Kaya kailangan aware ang taong bayan. Basahin ko dito. Ang sabi ng Kongreso, House Manila Bulletin, House Deputy Majority Leader Tingog Party List. Sino ba tong Tingog na to? Sila Tambaluslos to. Representative Jude Asidre says the testimony of former Philippine Drug Enforcement Agency Agent Jonathan Morales linking President Marcos of illegal drugs is part of an alleged larger effort to destabilize the current administration. Umiikot na yung tumbong nila, kaya ngayon, maliban sa ginugurgur nila, ginurgur na nga ni Pidea Lasso ni Director General Lason doon sa Congress, etong si Morales na wala namang kinalaman, it just so happened na siya yung pumirma doon, so sinisumula na gamit ang pera ng bayan, mga palangga. Imagine nyo, sabi to, the testimony of a former Philippine Drug Enforcement Agency agent linking President Marcos to illegal drugs is part of an alleged larger effort to destabilize the current administration. So tinitwist nila. Binabalikan, I hope Senator Bato, itong mga nakarating sa aking mga informante, kailangan may proteksyonan si Mr. Morales, si Jonathan Morales. Sabi ko nga mga kababayan, dadalhin to ng konsensya ko kung ano mangyari sa kanya dahil ako ang nag-expose nitong mga papel na to dahil sa kagustuhan kong gusto ko malaman ng taong bayan na mayroon tayong addictus benedictus o bangag ng presidente. True enough, kasi nung na-receive ko yung text messages, okay, tinignan ko nga itong balita ito, naghanap ako ng bonggang-bongga. Ito, thus said House Deputy Majority Leader Tingog Party List Representative Jude Asidre, who in a press conference Thursday ba dyan sa Pilipinas, May 2 expressed utter bewilderment over why this PDEA agent in question, Jonathan Morales, was suddenly made part of Senate inquiry being led by Senator De La Rosa. Actually, napag-alaman ko pa na plano nilang harangin ang May 7. Plano nilang wag papuntahin o for whatever means na wag ituloy ang May 7 na Senate hearing. At I know, narinig tayo ni Senator Bato, naka-receive ako ng invitation, di ba? Kanina sinabi ko sa inyo, and I hope ito'y bantayan natin mga palangga. Kasi talagang ayaw nila, dahil talagang wildfire na hindi na nila kayang ampatin. Wild na nga Hindi nila kayang ampatin ang issue na pinatutuhanan ni Morales na itong dokumentong ito ay siya ang tumipa, siya ang nag-interview doon sa confidential informant na si Marcos Jr. ay nung March 11, 2012 ay huhulihin sana dahil nga sa pagkabangag niya at sumisingot siya ng pulburon base doon sa confidential statement. It just so happened na pinigil ni Ochoa, dating executive secretary. At ngayon, ang mga may itim na budhi, planong gurgurin for whatever means, gurgurin literally or gurgurin ang
pagkatao ni Mr. Morales. Ay sabi nga ni Mr. Morales, paano nila babasagin o dudurugin yung durog na? Pero kailangan ninyo malaman para alam ng taong bayan na kung ano man ang mangyari between o bago mag May 7, nireport ko na sa inyo. Dahil wala namang mainstream media na magsasabi sa inyo kung ano yung totoo sa likod ng camera. Ngayon, mga palangga, sabi dito, katulad nyo, medyo naguguluhan din ako. Ito yung mga tauhan ni Batambaluslos, mga kongresista ito. Naguguluhan din ako, bakit biglang naipasok si Morales doon sa usapin? Na alam naman natin na ang pinakalayunin ng hearing sana, yun ay mabigyan linaw ukol doon sa mga nakuha nilang illegal drugs sa Batangas. See that? Ayaw nila papuntahin, na-alarma sila, nagwawala na ang mga asa Malacanang kung bakit na-invite ni Senator Bato. Kaya sabi ko, magpasalamat pa rin tayo kay Senator Bato. Na even though nabash siya, di ba? Nabash siya dahil sa emotion niya at sa emotion din natin, it's the same, ganun talaga. Sabi nga, nasa demokrasya tayo. Pag may mali, bakit ako ba? Hindi ba ako nababash? Hindi ba tayo napagbibintangan ng kung ano mga kasinungalan? Pare-pareho lang tayo dito pero mananaig ang katotohanan. Senator Bato, I hope you'll give I don't know, hindi ko alam dahil hindi naman ako maalam sa kung ano ang legal way. Paano ba pinoprotektahan ang isang testigo?